si Boss Rocky Boy! Sa balita, iniulat ng news reporter na patuloy na dumarami ang mga nagpoprotesta sa labas ng mga munisipyo at iba't ibang tanggapan ng gobyerno. Galit na galit si Jackie habang pinapanood ito. Para sa kanya, kahit mag-ingay pa ang mga tao at magprotesta araw-araw, hindi raw mapapatalsik ang mga gerero dahil malakas at makapangyarihan sila. Sa tabi niya, si Miguelito ay halos nanginginig sa galit, luhaang nagpipigil. Para sa kanya, sobra na, panahon na raw para tapusin ang lahat at bigyan ng leksyon ang mga taong patuloy na nagpapahirap sa kanila. Samantala, nakatanggap ng tip si Brando na may susugod sa kanilang bahay anumang oras. Alam niyang wala na silang oras. Agad niyang inutusan ang lahat na lumikas. Iyak ng iyak si Divina, balisa at takot dahil wala pa si Rocky Boy. Pinilit siyang pakalmahin ni Brando at sinabi niyang mag-iiwan siya ng isang tao sa bahay para may madatnan si Rocky Boy pag-uwi. Mabilis silang umalis at nagtungo sa junkyard. Sa kalagitnaan ng biyahe, napansin nila ang presensya ni Tanggol sa dinaanan nila. Bumaba si Divina mula sa kotse at doon din nakita ang sasakyan ni Rocky Boy. Napahinto sila, nagmasid, pilit inuunawa ang nangyayari. Mula sa malayo, minatyagan ni Ramon ang paligid. Napansin nila na nandoon nga si Divina. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Sinundan nila ang sasakyan nito. Tahimik, ngunit determinado ang paghabol. Hanggang sa tuluyan nilang matunton ang pinagtataguan ni Divina. Pagdating sa bahay ni Divina, agad silang kumatok at nagkunwaring kasama ni Rocky Boy. Nang mabuksan ang pinto, mabilis silang pumasok. Walang babala, sumiklab ang putukan. Isa-isang bumagsak ang mga tauhan sa loob. Sa huli, isang kasamahan ang napilitan. Durog na ang loob at katawan at umamin kung saan nagtago si Divina. Lumabas ang lokasyon. Hindi na siya naroon. Sa junkyard, nadatnan ni Ramon si Divina na nagmamadaling tumakas. Biglang umalingaw-ngaw ang mga putok. Nagulat si Ramon nang mapansin ang isa pang grupong umatake, mga gerero rin na may galit kay Divina. Sa gitna ng kaguluhan, nagpasya si Ramon na tapusin na ang lahat. Inutusan niya ang mga kasama na sugurin at barilin ang lahat ng kampo, kay Divina at sa kabilang grupo. Sa kaguluhan, nagawa ni Divina na tumakas mag-isa, ngunit bigla siyang napahinto. Isang malaking truck ang humarang sa kanya. Pag-angat ng tingin niya, naroon si Tanggol. Nanigas siya sa kinatatayuan, na corner na, wala nang takas. Habang lalong umiinit ang galit ng taumbayan at patuloy ang mga protesta laban sa kapangyarihan ng mga gerero, mas lalong kumakapit sina Jackie at Miguelito sa paniniwalang dahas lamang ang sagot upang mapanatili ang kanilang pwesto. Sa kabilang panig, napilitang tumakas sina Brando at Divina matapos makatanggap ng banta, ngunit hindi nila namalayang matagal na pala silang minamanmanan. Sa mabilis at planadong pagkilos ni Ramon, unti-unting nabuwag ang mga tauhan ni Divina at nalantad ang kanyang pinagtataguan. Ang kaguluhan sa junkyard ay naging hudyat ng tuluyang pagbagsak ng kanyang mga alyansa. Napagitna siya sa dalawang naglalabang grupo. Sa huli, kahit pa sinubukan niyang tumakas mag-isa, naharang ang kanyang landas. Sa harap ng truck na pumigil sa kanya, tumambad si Tanggol. Tahimik, determinado, at walang balak umatras. Sa sandaling iyon, malinaw na tapos na ang takbuhan. Na-corner na si Divina at haharapin na niya ang mga bunga ng lahat ng kanyang ginawa. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panonood.